Welcome kayo guys sa YouTube channel natin. Ito yung paunti-unting pagtatayo ng bahay. So nakaraan, nakita nyo yung naunang video kung paano natin ginawa yung dining, yung master bedroom. So pakisilip nyo na lang doon sa naunang video. So itutuloy na natin at ito yung karugtong nung ginawa natin nung nakaraan. So ang pagtatayo natin ay paunti-unti at ang diskarte natin, so ipon muna at tutuloy, bibili ng materyales, ipon, bili ng materyales at tayo na rin yung gagawa. So maganda to kasi medyo hindi masakit sa bulsa kasi paunti-unti yung pagtatayo, hindi mo namamalayan ay medyo malaki na yung nagagawa mo. So kahit tumagal ng mga 2 taon, okay lang basta tuloy-tuloy yung trabaho. At parang nag-iipon ka lang din, parang nag-iipon ka pero nakikita mo yung iniipon mo. Hindi tulad ng mag-iipon ka ng napakalaking pera, milyon, pero tagal mo naman iipunin. Baka abutin ka pa ng mga 30 years sa pag-iipon bago mo maumpisahan yung bahay mo dahil sa mahirap mikapon. Siyempre hindi mo maiwasang yung ipon mo magagamit mo at mabibili ng ibang mga bagay. Siyempre may mga emergency kung minsan na magagamit mo yung ipon mo. So kung paunti-unti, pag nakaipon ka, ibili mo agad ng materyales at gagawin. So maganda kasi makikita mo agad. So kung ganito yung diskarte ng paggawa nyo, so mas maigi kung may plano na kayo. So depende sa ipapagawa nyong bahay, so mas maganda kung nakaplano na, siyempre para kung may plano ka, hindi ka manghula kung anong gagawin mo. Siyempre kung walang plano yan, pabago-bago minsan yung isip mo, sabihin mo mas maganda pala dito na lang yung kitchen, mas maganda dito na lang yung CR, so mas maganda dito na lang yung kwarto. So pabago-bago yung plano mo habang tumatagal kung sa isip lang yung plano mo. Pero kung mayroon kang papel talaga, so mabilis mong gagawin kahit paunti-unti kasi mayroon kang susundan. Kung ipagawa mo man ito sa pakyawan o arawan, mayroong susundan, mabilis din. So importante yun. So pag standard type na bahay ang ipapagawa mo, so kailangan talaga yung plano niyan, lalo na kung nakaslab ang plano ng bahay mo. So pwede tayong magpagawa sa mga architect. Okay, yan, kailangan natin sila kung ipatayo tayo ng bahay. So siyempre automatic yan, kailangan din ng civil engineer dyan at mga electrical engineer, siyempre kasi magkasabwat yung mga yan pag nagpatayo ka ng bahay. Kasi hindi pwedeng papatayo ka ng bahay na architect lang ang kunin mo, kasi magde-design lang naman yung architect pero yung structural, yung civil ang gagawa niyan. Siyempre pag nag-electrical ka rin, sa electrical din yan. So kung hindi naman gaano required yung building permit sa inyo dyan, yan lang yung kunin mo. Yan, lalo na kung ang papatayo mong bahay ay kuan lang naman, bungalow house, hindi naman mahigpit sa lugar nyo, kahit wala ng building permit. Pero kung mga malaki ang bahay, mga 2 palapag na, sitahin na yun kahit yung barangay, naninitay yan. So kailangan may building permit ka. So importante may plano. Yan. So ito yung karugtong guys ng ginagawa natin paunti-unting pagtatayo ng bahay. Actually dito sa lugar namin, hindi naman ganun kahigpit yung pagpapatayo ng bahay. May ilang nagpapatayo dito na hindi naman ganun kalakihan, pero may second floor, pero hindi naman sila kumuha ng mga building permit. Hindi mahigpit dito kasi probinsya to at malayo naman sa city. So kung hindi ka naman magpagawa sa mga architect,
kung marunong ka namang gumawa ng plano-plano dyan, siyempre nakikita mo sa iba yung paano ginagawa, din didiskartehan. Pasok ka sa ibang bahay na ganito pala, maganda tong ganitong bahay, gayahin ko nga to. So pwede yun. Yan. Basta may sundan ka lang, may papel ka na masusundan. So ayan, pag standard type talaga, yan, kailangan mo yung plano. Pero kung yung mga mga native na bahay nga, ginagawa minsan ng plano nila yan. Kahit sila na gumagawa, siyempre drawing muna nila. Yan, meron din namang nakukuhaan minsan ng mga plano lalo na sa YouTube. Maraming nag-upload sa Facebook, meron din. So kahit floor plan lang yung makuha mo, pwede mo nang diskartehan kung ano ibububong mo sa kanya. So maganda yon. So kung pag-usapan naman natin yung per square meter ng magkano ba yung per square meter pag nagpatayo ng bahay sa panahon ngayon na 2024, kasi nagmahal na materialis ngayon, halos nagdublihan. At ramdam ko yan dahil halos 2 taon na akong nagagawa nito, mahigit na 2 taon, at mga nauna kong bili ay talagang mura pa. Dati yung bakal, nakakabili lang ako ng 100, yung 10mm 100. Pero ngayon 150 na, 145 to 150. Yan. So halos nagmahal, lahat ng materialis nagmahal na. Ganon din yung buhangin, yung simento konti lang yung tinaas, pero yung ibang mga gamit talagang nagmahal ng mga mahigit 100 yung iba ang minahal. So magkano ba yung per square meter pag nagpatayo ka ng bahay? So kung ang gusto mong bahay ay tulad ng native, yung amakan, yung kawayan, kahoy, yung design mo, yung bintana mo, mga jealousy, hindi, walang tiles, siyempre, yan, yung native talaga. So kahit ganyan lang yung bahay na yan, ang per square meter pala yan is halos 10,000 per square meter. Pero mo 10,000 per square meter, yung kahit ganun lang yung bahay, kahit amakan lang siya. So kung halimbawa sa bagay, mahal naman talaga ngayon kahit kahoy na, lahat na ng ngayon nagmahalan. So depende pa rin sa lugar yan, ang mahal talaga. Kahit amakan, mahal na rin yan. Hindi mo alam, yung mga native na mga bahay medyo mahal din minsan yung paggawa ka. So yun, mga 10k to 12k yan per square meter pag ganyan yung bahay gusto mo ipatayo. So kung ang bahay mo na ipatayo is mga 30 square meter, so i-times mo sa 10k, 10,000, laki-laki rin yung kailangan mo. Pwede rin yung bahay mo ng half concrete, yan. So low cost ang tawag niyan, yung bahay na ganyan, half concrete. Ang iba naman, para makatipid, substandard na, yan. So hindi sila naglalagay ng mga poste, so malaking tipid pag hindi ka naglalagay ng mga poste. Pero suggest ko lang, kung ganun yung bahay na ipapagawa mo, kung walang poste, tibayan mo yung foundation. Yun. Tibayan mo yung pundasyon niya, kasi dyan nakasalalay yung bahay mo. Kasi kung malambot yung foundation niya, maaaring bumigay yan. Halimbawa, sa kabilang dulo ay bumaba yung foundation niya dahil malambot, so magka-crack siya. So dapat nakakompak maigi yung pagtayo nyo kung gagawa kayo ng bahay ng walang poste. So yung mga low cost na bahay, mga jealousy lang yan, walang flooring,
Tapos linoleum lang, wala rin tiles. May kwarto rin, may CR. Depende rin sa laki mo, pero half concrete. So wala mga poste, kahoy lang din. So pwede ka rin mag steel trusses sa half concrete. So kung ganyan naman ang type na bahay mo, magkano kaya per square meter niyan? Ayan. So ngayon yung singilan ngayon yan per square meter sa mga ganyang klaseng bahay ay 15k to 25k yan pag mga ganyan, mga low cost na bahay. So magbabudget ka ng 15 to 25, depende sa finish yan, depende pa rin sa finish yan. So naka-finishing din pero half concrete talaga siya. So ito na yung standard type natin. So standard type talaga yan, puro yan, puro simento yan. Siyempre standard lahat yan. Standard yung bakal na ginamit mo. Standard yung laki ng mga poste. Yan. Standard yan. Tapos pwede rin yung jealousy yung bintana mo. Tapos ay sliding door. So naka-tiles na yan. Ceramic tiles na yung gamit yan. Pwede rin porcelain. Yan. Mga lababo mo ay na rin stainless. Yan yung standard type. At yung dapat yan, yung yero mo dyan, yung mga color na. Mga color niya, mga Spanish type. Hindi kaya yung tinatawag nila na yan, mga ganyan. So ganyan yan. Mga rib type na bubong yung gamit na niyan, basta standard type. So finishing yan sa labas at sa loob. Yan. So pag standard type, so sigurado standard yan, pwede ka na mag second floor dyan. Di tulad nung sa low cost na hindi talaga ito pwede mag second floor, saka bungalow lang yun. Pero dito pag standard type yan, pwede ka mag second floor, nakaabang na. Sabihin yung materialis na ginamit mo sa baba, mga pundasyon nyo, pundasyon niya is standard lahat. Kaya pwede ka mag second floor kung gusto mong abangan ng second floor. Tulad ng ginagawa natin, nandito yung bahay na standard type. So yan, ang singilan yan is yan 15k, 25k to 40k. Yan, 25,000 to 40,000 per square meter yan. Yung low cost kanina is yung half concrete kanina, singilan naman noon is 15,000 to 25. Tapos yung parang native, amakan, tapos yung bubong niya ay nipa, pawid, so 10k to 12k per square meter naman yan. Pero kung ikaw yung talagang may kaya, mayaman, milyonaryo, bigatin ka na tao, busyante, basta-basta ka, bilyonaryo pa, eh, bagay sa iyo yung mga mansion, di ba? Yan. Pag mga ganyan patawin mong bahay, mga malapalasyo, nakita mo dyan yung mga bahay na ganyan. So, malaki-laki budget niyan. Saka, kaya naman ang bulsa mo, siyempre. Kasi hindi ka naman basta-basta ang tao. So, kung mga ganyan, high-end tawag niyan. High-end construction yan. High-end type na mga bahay, mga malapalasyo. Ibang klase mga bahay, mga disenyo. So, pag ang mga ganyan, patayo mo is, asahan mo na malaki rin per square meter yung singilan yan. Meron mo sa isang square meter dyan, 45,000 to 70,000. Gaano kalaki yung 1 square meter? Diba? Wala pa isang dipa kwadrado, pero 45,000 to 70,000 per square meter. Bigatin, diba? So, hindi natin kaya yan. So, hanggang standard type lang tayo. So, meron na kayong idea kung sakaling patay kayo ng bahay, kung magkano yung per square meter na babayaran nyo. So, karaniwang ginagamit natin, pinapatayo natin bahay ay standard type. So,
Ang singilan niyan 25,000 to 40,000 per square meter. So kung mga 50 square meter yung bahay na ipatatayo mo, i-times mo lang siya sa 25,000. Kung magkano singilin na kontraktor, halimbawa mga 30,000, o i-times mo lang siya. At least may idea ka kung magkano yung singilan. So malaki-laki, masakit sa ulo pag patayo ka ng bahay. Talagang sakit sa bulsa. Hindi lang sakit sa bulsa, sakit sa ulo. So kung tatanong nyo naman kung mga magkano kaya isang poste, meron akong mga video na na-upload kung magkano yung halaga ng isang poste ng standard type. So mga kuan yun, mga 3,500 to 5,000 yun yung isang poste. Yan. Kaya kung mga 10 poste yung nasa plano ng bahay mo is palagay mo 4,000 yung isang poste. So yan, times mo lang siya 10. So kung naman, kung tatanungin nyo naman kung gaano ba katagal yung isang poste gagawin, so as experience yung siyam na poste is gagawin ng 4 na tao, 5 araw nila matatapos yan. Kasama na lahat yun sa layout, hukay, foundation. So kung mga 4 sila na tao, 5 araw hanggang 6 na araw matatapos nila yung siyam na poste. So i-average nyo na lang yun. I-average nyo na lang. Halimbawa yung poste nyo is mga 15 pirasong poste. So ganyan. Tansya na lang. Tansya. Basta yung siyam na poste kayang gawin ng 4 na tao na 5 araw. Okay. Tapos gawa ng mga steel. Yan. Mga bakal. Simbol ng mga bakal. Kasama na yan doon. Silang 4. So mabilis lang. Meron mo sa 5 hanggang 6 na araw, matatayo na lang lahat ng poste mo. So kung dagdagan mo ng mga 15 na poste yan, siguro mga 7 hanggang 8 araw, tayo na lahat yung 15 na poste mo. So as experience lang yan Yan. Pag nagpagawa ka naman ng wall ng mga hollow block mo, ito yung lagi niyong tandaan na sa isang square meter, kanyan, i-estimate natin tuloy may mga video din ako nito. Yung sa isang square meter is 11.5 na hollow block magagamit mo dyan. Bali binawas ko na dyan yung mga yung tawag nito, yung mga mortar, kasi 1 cm, 2 cm yan yung mortar niya, yung pag nagpatong ka na hollow block, may mortar yan. Kung mayroon kasing nag-i-estimate dyan na 12 yung estimate nila, pero walang mortar, yung pinagpatong-patong lang na walang mortar, so 12. Pero kung lagyan mo siya ng mortar is 11.5 lang. So mas accurate yung 11.5 kaysa sa 12 pieces na hollow block sa 1 square meter. So kung ilang square meter yung bahay mo is kwentahin mo lang siya. Kwentahin mo lang, i-total mo lang yung square meter ng bahay mo. Tapos i-total mo rin yung mga bintana at mga pinto, tsaka i-minus mo. So ganun lang kadali mag-estimate ng ng hollow block pag nagpatayo ka ng bahay. Madali lang siya. So 11.5 sa isang square meter na hollow block. So dito sa area natin na to na ginagawa, so dito na nakatutok yung sala. So
sa naunang video natin, naunang video na yon, dining yung ginawa natin doon. Bali okay na yung dining natin doon. So ito tiles na lang yon, tapos lagyan ng bar counter, yan, pipinishing. Tapos yung ganun din yung kuha natin, master bedroom. Ito tiles natin yung bathroom doon sa master bedroom, tapos pipinishing natin ito tiles, so para magamit na natin. Kaya habang gumagawa tayo ng sala, nagagamit natin yung kitchen natin, dining, naka tiles na lahat, naka finish na, na finishing na. Ganoon din yung master bedroom natin, na finishing na, tapos naka tiles na, para matirahan na natin habang ginagawa natin ng paunti-unti yung sala. So dito sa plano ko na to, 2 kwarto to, 2 kwarto, tapos malaking sala, malaking dining. So malaki-laki yung area nito. Siguro yung area nito mga 80 square meter ang area nito. So bali yung ginagawa kong bahay na to, sariling bahay namin, yung sa likod lang to ng bahay ng magulang ko. Kung nakikita nyo yung ayun yung bahay na yun, dito lang sa likod to. Hindi naman siya dugtong, hiwalay naman siya kasi may pader naman. So kung ang size ng kuan ko rito ng mga poste, tingnan yung poste ko dito is size dito 25 by 30 square meter. So pag napinisingan mo pa siya ng kwadrado, finishing mo is 1 cm ang kapal. So magiging kuan na siya 26 by 31 square meter, o mas malaki pa ng onte. Ang lalim ng kuan na yan natin, ng hukay natin, is standard naman yan. So kung ang pinapatayo mong bahay ay bungalow house lang naman, ayon sa building code sa Pilipinas natin, construction building code, ang lalim ay 60. Okay, 60 cm. Yan, wala pa siyang 1 metro. So depende naman yan, flexible naman yung 60 na yan. Pag 60 kasi kailangan matatag na yung lupa mo dyan. Pero kung malambot yung lupa na tinatayuan mo ng bahay, pwede po pa siyang laliman hanggang 1 metro. So sa building code lang naman kasi yun. Pero wala naman silang sinasabi kung malambot, ilaliman mo pa. Basta yun yung standard niya, 60 cm yung lalim ng pagtatayuan mo ng poste ng bahay mo. Tapos yung kwadrado niyan is ganun din, 60, 50 to 60, basta bungalow lang, bungalow house lang. Yan yung magiging sukat ng parilya mo, pinaka pundasyon. So kung 50 yung kwadrado ng parilya mo, automatic yan yung laki ng butas na iuhukay, dagdagan mo siya ng 2 inch kwadrado rin. So mas malaki pa siya ng hukay, para maganda kasi kung yung maluwag yung parilya mo sa butas, para gigit na talaga siya sa hukay mo, hindi siya maabot ng tubig o kalawangin yung bakal. Yung hollow block mo lang naman,
yung hollow block, yung wall footing mo. So pagkatapos mo buhusan yung poste niyan, doon mo lang ipapatong yung pundasyon din ng hollow block mo. Ibig sabihin, kung mabuhusan mo yung poste mo, mabuhusan mo siya, at yung kapal ng buhos ng pundasyon ng poste mo is mga 30 cm, doon ka na rin magbase ng hukay ng wall footing mo. Doon mo ipapatong yung pundasyon ng hollow block mo. Siyempre, simple nakakonekta yung mga bakal mo sa poste mo, bakal ng wall footing mo, para mas bilis siya, mas kakapit siya. Puti nga so. So ayan, parang ganyan siya, Tali natin nakapatong siya din sa Ayan. kuwan, patong siya dun sa Ayan. pundasyon ng poste mo. Ayan, pundasyon ng kulong, nakapatong dun yung hollow block bago ka mag assemble ng mga bakal para sa wall footing. So every bawat tatlong patong ng hollow block, mag-horizontal ka. Dapat siyang horizontalan. So kung depende sa'yo kung anong gamit na bakal mo sa pagtatayo mo ng sariling bahay. So kung bungalow house lang, pwede na yung 9mm dyan, yung sa mga hollow block mo, mga bakal sa hollow block mo. Pero yung pundasyon niya, gawin mo siyang 10mm. Yung vertical niya at mga horizontal, pwede mong gawin na 9mm. Sa akin sinasalitan ko dyan yung vertical ko, salitan sa 10, 9mm, 10mm, 9mm, parang ganun na, sinasalitan ko siya. So sa pag-estimate ng kuan na yan, ng hollow block, tulad ng nasabi ko, yung sa hollow block na 1 square meter, so 1 square meter na mapapailan mo ng hollow block is 11.5 na hollow block yung mapapail mo sa 1 square meter. So madali lang pintahin yan kung alam mo na yung sukat ng bahay mo. Kunin mo lang yung sukat ng bahay mo, yung kwadrado ng bawat pader mo. Yan. Tapos imaminus mo yung mga bintana doon sa, so halimbawa yung right side na pader mo ay may area na 3 square meter, so times mo na sa 11.5, makukuha mo na yung bilang ng hollow block na kailangan mo sa right side ng bahay mo. Parang ganun lang, madali lang siya. So dito talaga kailangan pasensyoso ka sa trabaho mo, lalo na kung ikaw lahat yung gumagawa. Tsaka alalahanin mo, wag mong sagarin din yung sarili mo na sa'yo na lahat yung trabaho, tapos sasagarin mo pa ng full day talaga, titira ka. Sigurado na sasakit yung katawan mo araw-araw, wala ka nang magagawa na, wala ka nang gagawin iba pa sa pagod mo na. May mga tawa ka pa naman, lagi kang pagod na sisimula ng away na yun. Kaya huwag mong sasagarin yung pagtatrabaho mo. Tama na yung sa isang araw, 3 oras mo tirahin. Ganyan ang ginagawa ko sa umaga. Wala akong gaano ginagawa, may mga anak kasi ako pati sa eskwelahan, lalo ang may maliit, babantayan sa eskwelahan. So sa hapon lang ako makagawa niyan, mga 3 oras lang.
minsan niya sa umaga, sundot-sundot na isang oras. So, walang ginagawa yung misis, yan, tumutulong-tulong, buhat-buhat ng hollow block. Totoo lang, mabigat yung hollow block ha. Talagang lalaki yung braso mo dyan, talagang tubig, tupagit mo yung pagod mo at pahinga palagi, katamaran na wala kang magagawa sa buong araw, lalo na kung medyo dami ng mga pasaway, dami ring panggambala. Minsan sana sa mga dahilan bakit nakakatamad magtrabaho dahil nawili ka sa anumang games dyan, cellphone, maubos yung oras mo. Pero kung magbibigay ka ng disiplina sa sarili mo at nakasit yung mind mo sa mga gagawin mo, titigil ka para gagawin yung ibang bagay na mas mahalaga. So inanyayahan ko kayo guys na mag-subscribe sa YouTube channel natin. At medyo matagal-tagal ko na itong ginagawa, at kung willing kayong subaybayan ito hanggang sa matapos at nagpaplano kayong patayo ng bahay sa inarap, so pwede nyo silip-silipin yung diskarte ko. Sipag-tiyaga lang to. May mga idea naman kayong matutuhan sa akin, i-share ko sa inyo hanggang sa matapos yung bahay ko. Bali ako na yung gagawa ng lahat dito, sa tiles, finishing, lahat na carpentry works, plumbing, electrical. So wala round tayo. Malaking tipid to pag DIY ang paggawa mo. Biro mo pag ganito ikaw gumagawa, wala kang binabayaran, 50% yung matitipid mo dyan. Kasi ang mga kontraktor ngayon, ang kontrata ngayon, pag pinakontrata mo yung papagawa mong bahay, titingnan muna nila yung design yan bago sila maningil kung magkano yung sisingil nila. So kung medyo komplikado ang pagkagawa ng architect ng bahay, mas malaki yung sisingilan nila sa iyo. So kung simple, medyo liliitan lang, pero ang pinakamababa nilang singil dyan, so 50% standard lahat yung gamit na materialis dyan guys. Standard yan, kasi kung titipid sila sa materialis, mabubawasan yung kita nila, kasi depende sa materialis na mabibili, doon sila babase kung magkano isisingil nila sa'yo. Halimbawa, ang nabiling materialis nila is mga 1 million, yan, lahat-lahat. So ay 50%, di 500,000 yung kontrata nila doon. So magiging grand total ng papatayo mong bahay is 1.5 million, parang ganun siya. So okay naman pag ganun yung pagkontrata ng bahay mo, kasi lahat ng nakasaad doon sa plano mo, hindi nila yan titipirin yan, hindi yan nila titipirin, kasi mas mataas yung value ng materialis, mas mahal. So mas malaki rin yung masisingil nila. So depende rin sa may-ari kung sabihin niyang ito na lang materialis yung gamitin mo. So tatama rin pa sila halos niyan pag nire-reduce mo yung materialis mo. Halimbawa 12mm, gawin mo lang 10mm. Yung may-ari yung nagsabi, so mababawasan yung percentage nila sa paniningil.
Pero kung medyo ang bahay mo ay medyo komplikado, medyo masalimuot, maraming discarding gagawin, ang singilan na ngayon ay 60% na. So biro mo kung ang bahay mo ay 1 million, so automatic ang labor ng contractor ay 600,000. So ang laki ng kukunin nila, laki ng sisingilin nila. Yun yung isa pang isa pang singilan ng mga namamakyaw, mga kontraktor. Yung nabanggit natin kanina, yung per square meter. So depende rin yung pagsingil nila sa per square meter. Halimbawa, komplikado rin yung bahay mo. So imbis na 25,000 per square meter, gawin nilang 30,000 per square meter. So yun, nakadepende lagi yan sa bahay mo ang paniningil ng mga namamakyaw o mga nangungontrata. Tumataas din yung singil nila kasi grabe na rin taas na materialis doon. Kaya hindi lang sila nag-i-stay din doon sa singilan nila noon. Mataas din sila. So kung paarawan mo naman, eh kontrolado mo yung yung gasto mo. Kasi kahit anong oras pwede mong ipahinto kung kinakapos siya. So pag contractor hindi pwedeng mahinto-hinto yan. Kailangan nandiyan na talaga yung budget mo. So sa naman sa arawan, so mataas din yung singilan nila. Mason ngayon 700 na yata, tapos yung laborer is 550 to 600 yata yung mga laborer. So mataas na rin, pero depende pa rin sa lugar. Pero sa probinsya medyo mura-mura yan. Pero kung dito ka sa Maynila, mga city ka magpagawa, sigurado yan matataas talaga yung mga karpentero, mga rate ng mga mason. Tapos pag arawan pa ay talagang smooth lang yung galaw niyan, hindi yan nagmamadali, talagang kuan yan, pulido. Yun lang yung sa arawan, talagang pulido yan. Ilang beses sukatin yung isang bagay niya, sukat na ng isa, kalimutan, sukatin ulit. Ganyan yung kuan yung arawan. Talagang easy lang yan pag arawan. Pero kung pakyawan naman mabilis yun. Kasi mas mabilis yung trabaho, mas bibilis silang kumita. Lalo na kung may kasunod sila na project, magde-deploy siya ng maraming tao dyan para matapos agad. At may project silang susunod na gagawin. Parang ganun lang yan. Pero sa bawat gagawin ng contractor, may deadline naman yan. Alas 6 ng umaga. Kausapin ka naman ang contractor o kausapin ng contractor. At Tatlo. sa tantya nyo, sabihin mo sa tantya ninyo, Dalawa yan, pagsabayan natin. Ayun na isa, nabubulol na tayo. Mga ilang buwan matapos to. So tanungin mo ng ganun. Update siguro, tapos ko to. Pag sinabi nila na hindi 3 uminit buwan, ng tudo. Pag 2 umingit buwan, ng sobra, asahan tayo, naman baka 2 tayo buwan. may stroke. Tapos pwede kayo magpirmahan. Okay. 2 buwan tapos. Paano kung hindi tatapos sa loob ng Yan, 2 buwan? Time limit ba? May time limit. 3 raba, 3 buhangin, So tatlo. mag-usap kayo ng Okay. penalty. Siyempre, Class A, yung mga 0.5 yan. penalty yan. Class Lalo A, na kung 0.5. malaki ang contractor yung magawa. May penalty yan pag hindi nila na tapos ayon doon sa binigay nila na time limit. So maliban na lang kung nagbagyo, nagulan ng 1 linggo, 2 linggong ulan, hindi halos magagawa yun. May mga dahilan yun. Pwede hindi naman i-insist natin na 2 buwan ay matatapos. Consider natin yung mga nangyari, mga panahon na nangyari.
Pero kung wala namang nangyari, maganda yung panahon, pwede ka hingi ng penalty. Bawat araw na hindi nila natapos, may penalty yan. Depende sa napag-usapan nyo. Halimbawa, ang penalty is mga 1,000, 2,000 penalty nila sa isang araw. So kung ma-extend sila ng mga 5 araw, di penalty sila ng 5,000. So depende sa napag-usapan kung magkano ang penalty. Ang oras kasi mahalaga eh. Kaya kapag nagsabi ka ng ganong oras, kailangan tapusin mo yan. Ganun lang yan. So dito sa area na to guys, gagawin kong pathway to, patawid doon sa kabila. Yan. So subaybayan nyo na lang at may plano ako dyan. Pwede nyo namang subscribe para updated kayo kung anong mga pinagagawa ko rito. So ayan si misis ko, katawang yun minsan yan pagtatrabaho. So kung nagbubuhos ka, pwede ring smooth yung galawan mo dyan para hindi ka ganun kapagod. Siyempre hindi lang tayo sa araw gumagawa, di ba? So takpan natin para hindi mag-crack yan. Yan, buhusan natin ng tubig pag init, kasi sobrang init. Hindi mo tinakpan yan at di binasa, magka-crack yun. So balik na tayo sa dining at tapusin na natin yung area na to. Tapusin na natin yung dining. So kisame na yung titirahin natin dito. So ayan, sa nakikita nyo, naumpisan ko na yung kisame. So pag kisame, madali lang galawan dyan. Kayang-kaya mo kahit ikaw mag-isa dyan, dahil mga gaan lang naman yung mga metal paring na yan. So ang step nyong gagawin guys, yung una nyong gagawin dyan, siyempre may labels kayo, i-label nyo yung area ng pagkikisamihan nyo. So kung plain lang na kisamihan gagawin nyo, so mabilisan lang yan, plain lang yan eh. So yung area na 20 square meter, 3 araw tapos mo yan kahit ikaw mag-isa. O kung dalawa kayo, kahit isang araw yan matatapos nyo yan. So ayan, so dito magda-drop ceiling lang ako dito banda sa gilid na to. Kaya hindi na tayo naglagay ng ulanggel. Pero kung plain lang, ang una mong step na gagawin yan, pagkatapos mo ng level, paikutan mo siya ng ulanggel. Yan. Libutan mo siya ng ulanggel. Tapos saka mo ipatong yung mga metal paring at lagyan mo rin ng tangsi para tuwid. Pwede ka maglagay ng tangsi sa gitna para sa bagay yung yan, metal paring hindi naman lumulundo yan. Maliban na lang sobrang haba na ng pagkikisamihan ng mga dugtong-dugtong. So maglalagay ka sa gitna ng tangsi para makita mo yung level. So ang diskarte ko dito, dahil medyo maliit lang na area nito, ang ginagawa ko ay inuuna ko yung metal paring bago yung channel, yung carrying channel. Pagkikisimahin mo ay malawak, malapad. So mas maganda. So yung sa taas na yan, carry channel tawag niyan. Tapos lagyan mo siya ng W clip bawat isa. So yung gamit natin dito is mga materialis na gamit natin is metal paring. So maganda kasi yung diskarte na unti-unti. Tapusin mo na yung area. Yung kitchen ko tapos na yung naka-tiles na, may lutuan na. So hindi na tayo ngayon may bar counter na rin ako dyan. kahoy. Good luck.
lang So ito yung kisame yung gagawin natin ngayon natin sa pag-isame. para medyo maaliwalas Ito na. yung pinakamurang So nasabi ko sa inyo, wala raw tayo kaya titirahin na natin. ang spacing ng metal So paring ayan natin. guys, may dalawang carrying Pag sinukat channel mo sa yung gitna. Ardiplex Ayan. ay Pagkatapos 4 feet yun. natin So igigitna mo lang doon yung ilagay yung carrying channel, ah, lagyan natin ng brace sa metal taas. paring mo sa dinugtungan ng Ardiplex kasi para may kakapitan din yung isa Yung double clip na niya. Ardiplex pag nagdugtong ka na. So So i-divide mo sa tatlo. clip lang. So magiging 41 cm. Yan, 41 So cm materialis na gamit ko spacing dyan ng is bawat metal paring natin. carrying channel at double clip. So ang susunod nating gagawin Kailangan dyan, nyo dyan ng tangsi, ng level hose. hahang na natin yung carrying channel doon sa mga raptor. Ayaw nyo ng concrete nail, pwede kayo gumamit ng black screw. Hahang natin siya doon So para matibay yung binarinahan nyo. Iatox. mga Para i-screw yung walang matibay yung ganyo. kisame natin. Ihang na natin siya doon sa bawat raptor. Okay. Barina kailangan nyo dyan. Snips. Yung gunting ba? Snips. So yung kuan ko, yung heat absorber, yun sa taas na parang aluminum foil. Yan. Insulator. Absorber tawag niya. Eh hindi ko nilagay sa pinakabubong. Diyan ko sa taas ng kisame nilagay. Kasi pag doon kasi sa pinakabubong, iipitin mo siya sa mga yero. Nakakukuan, napupudpud katagalan. Pero dito medyo malayo doon sa yero. Tatagal-tagal yung buhay niya. So isang Ardiplex yung ilalagay natin. So ayan. Makakaya mong gawin pag mag-isa ka. So kailangan open lang yung mind mo. I-open mo yung mga diskarte mo. So wala namang turo sa akin dyan. Ginamit ko lang yung kakayahan kong mag-isip para masalpak ko yan na nag-iisa ko. So sa nakikita nyo, yung lagay ako ng 2 brace doon para hindi lumundo, tapos isang pabalagbag. Pwede nyong i-screw muna siya, i-black screw muna lahat. Black screw lang muna lahat. Ang discard ko dyan para mabilis ko malagay yan, i-screw lang lahat, black screw lang lahat muna. So pag nilagyan ko na siya ng mga screw, so ilang piraso lang yung makuan lang siya, malagay lang. So ayan, nakumpleto na natin Bago yung ko i-repeat. 3 pirasong So ayan, Ardiplex. natapos natin sa 3 Ardiplex. Bali, Ayan. yung mga screw, So ayan, ganyan na naka-black screw screw. lang muna siya. Ang ilan na palitan ko na ng rivet. Palitan na lang natin Pag mag-isa ka kasi magtrabaho, ng rivet. mahirapan ka kung Natapos na irekta mo natin na gawa. rivet yan. Kaya ang ginagawa ko, Mabilis muna, na palitan mga screw yan. muna. Lalo na may barina tayo. Pag na-fix na natin yung Ardiplex, saka na lang natin palitan yung mga screw. So Palitan ang natin ng singilan naman ng kuan na to, na rivet. Ayan. pag nagpakisame ka, bali, halimbawa nagpapakisame ka, ang lagyan na labor, rin natin ng labor lang pag-usapan natin ang drop ceiling. Pag Maglalagay tayo ng ceiling labor cover. lang yung Okay. sisingilin sa Light, iyo sa yung maglalagay tayo ng materialis light yan, per square sa- meter to. Kaya ganun din. Ikunin mo Drop yung ceiling area natin. ng Okay. Pakita ko lang sa inyo kung nilagyan ng kisame. Tapos kung paano ko ang ito ginawa. singilan yan ay Mga idea na ginawa 250 natin. per square Get mo na meter. tayo. Oo. 250 yung per square meter niyan. Kaso lang, Ayan. plain Ang lang yan. una kong ginawa rito, So, 250 to pinix 300 ko muna lahat ng per square ulang meter gel. dyan. Paikot. Plain, wala siyang tambol. Wala siyang mga drop light. pinix So, ko yan, plain lang. paikot, palibot. So, Andun 250 sa to kabila. 300 per square meter yan. Singilan yan. Tapos yung So, kung ang area ay metal paring 10 natin sa square taas, meter. ito. kaya Kinantay ko 20 lang din square dito. meter sa isang kwarto mo, sa sala mo. Antay lang yan. So, i-times mo lang siya sa 250. Kasi may mga ritaso tayo dyan eh. Sayang yung pag hindi natin Pero kung ginamit dito. may mga Kaya design yan. yung papagawa mo kisame, ang dami Yan. ng Tapos design. ito metal paring dito. May bilog na tambol, may kwadrado, may diamond na tambol, Lalagpas lang tayo dyan ng mga may drop ceiling. Paglalagyan mo ng kublay. 1 inch o half inch hard yung flex sigilan natin. Yan.
nasa 400 yan. 400 to 450 per square meter. Tapos yan. para Kasi hindi ilan gumalaw ito, para hindi siya gumalaw, So kung hindi naman komplikado tulad nito is Lagyan isang ko siya drop light ng- lang o isang drop Ayan. ceiling lang yung nakalagay. yan to. So Bali, baka nakaribit ibigay yan siya banda ng ron. 350 per square meter. Tapos nakaribit siya rito. Ganun ang singilan. Tapos yan. yung hang natin, ayan, Mapag-uusapan yan eh. magkabilaan yan. Yung isa sa Lagi kabila. may tawaran yan eh. Kasi dito sa taas, Isami. dito yung carrying channel na banda rito. Yan, kaya matibay ito. So ayan ang diskarte ko dyan. Tibay yan. Talaga yung carrying channel. Tapos may Bali, sa taas. bawat dalawang metal paring, yan, nilagyan ko siya ng hanger. So ang spacing nito is 41 cm. Niya ng Spacing metal yan, paring nasa yung spacing natin dito ng metal paring na to yata. Yan is 41 cm. ang distansya. Okay. Yan. So kung may mga ritaso tayo, pwede nating ilagay yon. Basta siya magkasya. Kasya siya. Kasi sayang mga ritaso ay mamasilyahan naman natin yan. Hindi yan may kita pag namasilyahan. So ang diskarte sa pagmasilya dyan, lagyan mo muna siya ng tawag nito. May nilalagay yan sa gitna eh. Yung parang screen, yung ginagamit sa sugat. Ginagamit sa sugat ng mga doktor. Nasugat ka. Parang screen siya na dumidikit bago mo siya masilyahan. Ang ibang ginagawang masilya dyan yung stick wheel at haluan ng semento. Kaya halo nila yung stick wheel sa semento at saka yung masilya nila. Maganda daw, kumakapit daw, hindi yan daw nagpapag mga tulog-tulog. Nag-isa ka magtrabaho, hindi ka lang mag-isa magtrabaho. So ayan, sinasabi ko kaya mo siyang walang mag-isa. Lagyan mo lang siya ng pabalagbag. ang hirap niyan Ng ganyang pabalagbag. magkabit. Kasi Hardiplex niyan. pag hardiplex yung tinira mo mag-isa ka lang. gypsum board, May posibilidad na mabali yan. pag wala kang Pinag-isipan. diskarte yan, sigurado balik. Paano mo isalpak yung Minsan nga kahit dalawa kayo Hardiplex. gumagawa, nababali lapit pa yan. So ganyan na siya. Yan, W clip yan. tukod. Lagay ko lang Walang dyan. mapagtalian sa taas o Para tukod tukod. lang. Tapos na sa kabila, Tapos sa kabila, screw ko lang siya na- may screw. So doon niya nakakapit sa metal paring yung screw niya. yan. Atik screw na mahaba. Pinatagos ko tapos ni-screw doon ko sa metal paring. Kaya hindi mahirap. Yan. So pag nasalpak mo siya, tirahin mo siya ng black screw mo. Tapos gagawin natin, Report na black screw, pasok na dyan eh. tornilyo mo natin. I-screw mo natin ng black screw. Yan, black screw muna. Black screw muna natin. Tapos kung ma-fix na natin ang mga black screw, yan, mga ilang piraso ilagay natin dyan. So Pwede na natin siya palitan ng yan, repeat. napupurma na yung kuha natin, yung drop Tulad dito. ceiling. Yan. So Na-repeat ko na yan. Banda lagyan natin dyan. ng cove Pero may light mga yan. ilan pa na nakasuko. Papalitan na lang natin yan. Okay. Kung may gypsum board sa area niyo, mas maganda yung gypsum board kasi mas makapal siya. Medya yung kapal nun eh. Kaya mas malamig sa ilalim. Di tulad ng hardiplex na 1/4 yung kapal. Siyempre mabilis din tumagos yung init. Pero yung gypsum board maganda eh. Sa gypsum board naman, screw na yung gagamitin mo dyan kasi makapal. Yung dito i-rivet
Hardflex lang naman, manipis lang siya. Kaya rivet na yung ginagamit dyan. So mas maganda kung siya, drop ceiling yung may drop ceiling yung bahay mo, yung sala mo o kwarto mo, kasi magiging ventilation yan. Yung sa taas kasi na kasama na yan, hindi yan nakasagad doon sa pinakagilid. So may singawan siya sa taas. Ang init kasi sa taas siya napupunta, doon siya pumupunta sa taas, kaya lalabas niya siya sa taas. Pag wala kasing ventilation, paikot-ikot lang yung hangin sa loob ng bahay mo o kwarto mo, mas mainit yun. Kaya dapat mo siyang lagyan ng mga ventilation. So para hindi ka na maglagay ng ventilation, so drop ceiling na lang. Pwede mo siyang lagyan ng LED na ilaw, yung rubberized na LED. So kung willing kayo guys na mag-subscribe, so laking tulong yan para dumami yung view natin, siyempre. At marami rin yung makaka-appreciate ng ginagawa natin, marami rin yung matututo. Doon nga sa amin may natuto na sa akin sabi niya, ginaya kita, ako na rin gumagawa ng bahay ko. Sa mahal pala magpagawa ng ng bahay, labor 700. Ako na lang, kahit konti lang yung alam ko, diskartehan ko na lang. Pwede yun sa mga maliliitang bahay lang, pero kung bahay mo ay malaki, hindi mo kaya yan. Kailangan mo ng mga bihasa. Yan. Ito, saglit ko lang ginawa rin ito. Alala ko mga 2 araw at kalahati ko lang ito ginawa. So hindi pa yan 8 oras na trabaho ko sa isang araw. Mga 4 na oras lang sa isang araw. So ibig sabihin mga 15 hours ko lang ito ginawa. Mabilis lang naman kung kumpleto ka sa gamit. At siyempre, kung alam mo yung diskartehan, mabilis yun. Pero kung nangangapa ka, matatagalan ka. Nagpapabilis kasi sa trabaho kung kumpleto ang gamit mo. So, importante lagi guys yung kaligtasan mo habang nagtatrabaho. So, safety first. So ito kasi yung scaffolding na to, nabili lang to sa junk shop. Yung mga brace, wala ng mga brace. Kahoy lang yung ginagawa kong brace dito. So medyo gumagalaw. So tansyahan lang, sanayan lang. Brace natin maigi kasi pwede tayong mahulog dyan pag gumalaw yan, balance. Dito nga sa scaffolding ko, gumagalaw pa yun. Butasan na natin. So yung isamin natin, ilalagay na natin yung ilaw. Determinate natin na live. I-off lang natin yung switch. Pwede tayong gumamit ng 6 watts lang, 8 watts lang na bulb. So yan, naka-off lahat. Okay, yung switch natin is sa drop light yung isa, tapos yung Bali isang linya lang yung buhay dyan. sa ilaw,
mga ilaw. Tapos dun sa bar counter yung isa. Pasensya na kayo guys kasi uso ngayon yung sipot ubo kaya panay ako ganyan. Excuse me na lang. So ito yung line 1, Yan. ito yung line 2. Line 1, line 2, ground sa Ground gitna. dito. So wala namang layout na ground yung wiring natin. So hindi na yan kasaya. Ito lang. Yan. So Line 1, meron line 2. tayong linya ng ground. Tagtag lang yan sa gasto ng kuryente yung ground. So yan, may tatlong clip siya. Maganda tong ganitong bahayan ng ilaw kasi di-push lang siya. Hindi mo siya kailangang itali o i-terminate. Bali, balatan mo lang yung wire tapos i-push mo yung button na yun, tusok mo siya tapos ipit na, i-clip lang siya. Ito yung demonstration guys at saka yung actual yung isa. So, tingnan nyo lang kung wala pa kang idea sa pagkabit nito. Dali lang kabit ko. So, pagkatapos mo siya butas. Yan. Bali yung hulmahan ng butas yan, yung pinaka-reflector niya. Yung bilog na reflector. Bubuhitan mo para ibutas. So, may tatlo siyang clip na mag-hold sa kanya. Itutulak niya yung isa mo para lumipit siya. Actually guys, tapos na tong dining natin. Malaki tong dining area namin. So, nagagamit na namin yung dining tapos yung master bedroom. Doon na kami nagsisikan ng 5 sa master bedroom. So, ayan. Malaki naman siya. Ayos na. So ayan, Susunod natin, lagyan pa natin ng kabit na natin siya. dalawa dyan. So, Isa doon. Sa wala pa rito. tayong budget dyan para sa LED in-light ilaw din. sa drop Tapos light. yung cube light natin. Tsaka na lang lagyan yan. din natin ng Ano lang natin lagyan yung drop light. ilaw yan. Na LED. Yung baba. Okay. So, ang susunod natin yung ito naman, pakita ko lang din sa inyo kung paano ito ginawa yung bar counter. So, dyan ko na lang siya nilagay sa poste yung bar counter ko. Kasi nasa gitna kasi yung poste na yan. So, bar counter dyan. Bar table. Dyan tayo maglalagay ng mga kabinet ng alak, ng mga goblet. Tsaka dyan natin ipapasa yung pagkain. Niluto doon sa dining, sa kitchen natin. Pasa natin sa dining. So, concrete na lahat. Concrete na lahat yung mga patungan nito at saka buhos na. Hindi ko na gawing kahoy. Concrete na. Para hindi na masisira. Forever na siyang ganyan. So dito ako ngayon guys sa paupahan ko sa dalawang bahay ko rito sa Bacoor. Ang dami na rin problema kasi dito kaya nirepair ko yung may mga tagas yung wall na hardeflex ko. Yung mga dinugtungan ay nag-crack kaya nung malakas na ulan itong bagyong Karina ay pinuntahan ko para makita ko mismo yung mga tumutulo sa pader. So nirepair ko. Ay umalis na kasi ng dalawang border so kaya malakas na daw yung tulo kaya inayos ko. Kaya ito binabalik-balikan ko yung mga video ko na na-upload ko na dati at ginagawan ko ng
vlog para sa kapag inabangan nyo guys. Siyempre, I care for you. So, kailangan natin kasi magkaroon ng bahay. Kung ipon tayo ng ipon para magkabahay. Yung iba nga nagkakabahay sila pagdating na nila ng mga 50, 60 years old. Saka sila nagkaroon ng sariling bahay nila. Nangungupahan sila ng mahabang panahon. So, yung bahay na to, inumpisahan ko to, 40 years old yung edad ko. Actually, may bahay na ako sa Manila na dalawa sa Cavite at isa sa Bulacan. So, inumpisahan ko yung bahay ko ngayon sa Cavite. Mga edad ko na sa 35 ako. 35. Mga 35 ako, natapos ko na yung bahay na yun. Kasi 2009 ako na mas nagtrabaho eh. Nagtrabaho, 2009 ako nagtrabaho. 2013 yung umpisahan ko yung mga bahay ko. Mga nabili ko, tapos na-renovate ko. So, matagal ko na rin napakinabangan yung bahay ko sa Cavite at saka sa Bulacan. So, kahit hindi ko na kalakihan, pero sapat na para tustusan yung pangailangan namin sa probinsya, sa upa lang ng bahay. So, secret na lang kung magkano kinikita ko doon guys. Pero mas maganda talaga may sariling bahay sa Manila ka man o sa probinsya ka. Dito lang kami, sa Puti lang kami. Yung bahay ko dito sa Puti Bacoor. Lapit lang kami sa Baclaran. One ride lang Baclaran. So, paupahan ko yun guys. At dito ako ngayon. At tuwing nagpapahinga ako is ito. Binablog ko na yung mga ginagawa ko sa probinsya. Kasi wala akong gagawin, ibang gagawin ngayon. So, anong pitsa ngayon is 28. So, bukas uwi na akong probinsya 29. So, sa Alabang ako sasakay ng Roro na bus. Tapos, pagdating sa Batangas, sasakay yung bus ng barko papuntang Katiklan. Tapos, magbibiyahe uli pa Iloilo. So, yan yung biyahe ko bukas. So 12mm yung gamit. 12mm na gamit yung bakal guys. So kahit hindi mo na i-double layer, 12mm naman yan. Halo natin is 133. Yan. Maganda yung graba dito. Maganda yung buhangin dito sa probinsya kasi halos may mix na siya na 1/4 na graba. So, ang kalalabasan ng halo natin is magiging 1 to 3. Mga ganyan. 1 to 3.5. Mga ganyan. Tansyahan lang pag naghalo ka. Hindi naman yan ganun ka komplikado. Hindi na pinag-aaralan yung halo niyan. Basta kilatisin mo lang yung buhangin mo. Kung medyo mix naman sila na may mga graba na, i-adjust mo lang siya. Pero kung medyo pino talaga, ay 1 to 4. 1 to 4 yung halo mo. Pero kung mga ganito is 133. May bisita yata tayong pumasok. Shoutout kay Uncle Banag. Ang galing magluto niya sa Uncle Banag. Cook yan dito sa amin. Cook na karpintero pati na mo. Tuturo-turo siya. Ang ganda rito pag ganito. Okay yan. Sige.
guys, tulungan tayo guys. Actually, hindi lang naman ako natututo sa sarili ko lang. Halos lahat ng mga vlog na construction, pinapanood ko rin yung mga sekreto nila. Kaya habang gumagawa ko rito sa bahay, ang dami ko rin natutuhan. Kaya sino pa ba magtulungan? Di tayo mga karpintero, tayo mga mason. At kayo dyan guys na nagpaplano, na nangangarap na magkaroon ng dream house nyo. So, tulong guys. Ayan. Subscribe nyo Tapos lang. na Okay na natin sa akin. buhusan. Isang subscribe lang at saka isang like. Tayo lang natin ng tuyo siya ng 24 Ang oras. bagay yan. Maganda pag may ganito sa bahay mo. Okay. Yan. So, meron pa dyan doon Tigas sa na. kabila. Sa baba ng Talaga matigas na bago tanggalin yung formas. sa pampatungan. Tanggalin natin. Lalagyan pa natin yun. Binarihan ako lang yan kaya Parang diskarte ko rito para hindi tayo mahirapan magtanggal ng mga yan kaya mabilis pako. tanggalin. Kasi minsan tigas-tigas ng kahoy. Binabarinahan ko siya. Kailangan lang naman makahold siya ng konti doon sa simento. So hindi na kailangan Mabilis ang tanggalin siya. ipako mo ng todo. So mabilis siyang tanggalin. So ayan, kaliwang kamay ko lang yung ginagamit. Partida pa yan. Yung isang yung kanang kong kamay nasa camera pa. So bilis. Bilis siya matanggal. Para magaan yung trabaho. Kailangan laging habang natutrabaho ka, may iniisip ka na diskarte. Minsan kasi natutuhan mo lang yung isang bagay pag andyan ka na mismo sa actual na trabaho. Madidiskartehan mo lahat. So, Kita ko sa inyo susunod sa makakatulong yung panonood pero mas maganda kung andyan na i-actual mo na. pag tile trim kasi yung ginamit So, ayun, mo guys, dito sa mga na- kantukan. Pag natatamaan ng Tiles na nga matitigas, natin. babasag. natin. Tapos So, may lifespan siya. wala akong ginamit ng mga Nagpe-fade siya tile pag dito. tumatagal So, siya ng 45 mga 5 degrees lang. taon. Tabasan mo 4 na 45 taon. degrees yung mga kanto. Pe-fade na siya, yung pula Tulad ng magiging ganyan. light red na lang siya. Tapos Saka yung gamit ko dito, na-expire granite siya na. sa katagalan. Tapos nababasag. Pang Kaya matagalan. sa mga nagdi-DIYers dyan, ganito yung gawin nyo para malinis tingnan yung Ay pa to kanto yung granite nito. ng tiles nyo. Huwag nyo nang gamitan ng tile trim. Mas maganda yung ganito. Tapos punuin mo na lang yung corner Tile niya trim na kasi medyo nakakuan pa yan. Na-expire. simento 10 dyan. 10 years faded na. So ganito lang. ganyan siya. Yan Tapos lang siya. lagyan mo ito Lagyan mo ng siya dyan. kahit puro na simento. Yan. Tabasan mo lang siya. Yan. Pwede mong So bago mo ikabit yung sa grout floor ilagay na mo. tiles, Pero sa akin simento Tabasan nilagay mo ko na para agad. mas matigas siya. bago mo sa isalpak. Para Ganyan lang mabilis lang. technique. Idea lang yun para sa inyo. Tile trim okay rin naman pero hindi ang tatagal. So nakikita na natin Marami yung akong forma nakita ng na bar counter nagagamit natin. ng tile trim. Iba-ibang At kulay. saka nun eh. nakapag-tiles na Pero rin tayo dyan sa lapag. napapansin ko habang tumatagal na babasag yung tile trim. Umpisa na rin natin dahil sa flooring natin. So sabay-sabay lang. Yan. Yan. Ito tapyasan mo rin to. Yan. Yan ang sinasabi Tapos ko yung na yan, itataklob may tabas na agad. tapyasan mo rin siya. So salpak na lang natin siya. Ang halo dito guys Parang ganyan na is siya pag natapos. buhangin na bino 1:1 para matapang siya, para kapit. At itong mga granite guys, paalala ko lang sa inyo, itong mga granite huwag nyong patungan ng mainit ng mga kaldero. Huwag nyong patungan. Kung magpatong man kayo ng kaldero na mainit dyan, ilagay kayo ng mga floor mat, mga sapin, mga basahan. Huwag nyo idiriktang init doon sa granite kasi kumukuha yan, tumutuklap. Di tulad ng ceramic. Kahit ceramic na ganun din, basta pinutungan mo mainit na kaldero. So maganda kasi kung nag-upload ka ng mga
video sa pagpapatayon mo ng bahay, lalo na ikaw ang gumagawa, maaalala mo yung pagod at hirap nung ginagawa mo pa yung bahay mo. Tsaka magsabi mo na pagmamalaki mo na ako gumawa niyan, talagang mahirap ang paggawa nun. So ito guys, mabilisan lang to, madalian lang tong pagtatiles natin. So 30x60 ang gamit ko rito. So iba-ibang kulay kasi yan talaga sinadya ko yung kulay niyan. Nabibili ko lang yan ng 50% sa mga tile center, yung mga wala nang available na tiles. So ayan guys, dry pack yung gamit natin dito. Bali sa taas lang yung matapang na halo. 1:2 isang sakong simento, 2 buhangin gamit natin. Tapos sa ilalim dry pack na. Kung gagamit tayo ng buhangin na dry pack, pwedeng 6 na sako na buhangin, isang sakong simento. Tapos medyo tiyo-tiyo siya ng unti. So ayan, tapos na natin yung dining natin. Wala pa tayong magandang table dito. So sa nasabi ko, ako na rin gagawa ng mga yan. So subaybayan nyo guys, tatapusin natin yung project natin na to. Sigurado yan, pag may nasimulan may tatapusin ka. So ang halaga niyan ng natin, ito ang halaga niya ng bar counter natin, tiles, hollow block. Actually yung ilalim niyan hollow block din. Yung pabalagbag is nasa 4K yata yung nagasto ko dyan, 4K mahigit, kasama na yung granite, kasama dyan ang. So ayan guys, sa napansin nyo yung mga natin, mga tiles, so mix, naka-mix, pero maganda yan. So yan na, pintura na lang yung kulang nito. Maganda yung pintura natin siguro dyan sa mga concrete brown, saka sa ilalim brown. So kung may idea kayo sa pagpintura, so at gawin natin parang natural na mga kahoy yung kanya, yung mga concrete dyan sa bar table, mas maganda siguro tingnan para hiwalay yung kulay ng granite dun sa mga concrete sa poste at saka sa hollow block sa ilalim na may finishing. So ito guys, ginagamit namin to matagal-tagal na, mga 1 taon na yata namin gamit to, itong area na to. So ang ginagawa ko na ngayon is sala, yung sala na. So subaybayan nyo guys ang paunti-unti natin pagtatayo ng bahay. Marami kayong matutuhan dito. So ang project ko ngayon, sala niya guys. Bali kung nakikita nyo sa mga updated ko na video, hindi pa ako nakabibili ng bubong doon. So dito so ayan, nakikita nyo yan, doon yung kitchen ko yan. So wala pang kaayusan yan guys, kasi ongoing pa yung project natin, kaya wala pang kaayusan. So ito yung dining area, malawak din to. So may exit ako banda doon para tapon ko ng basurahan sa labas. So, may exit ako doon. Tsaka para maliwalas kung may mga tanim ka sa labas na natatanaw-tanaw habang andyan ka nagtatrabaho sa kitchen mo. So ayan, sa halagang 4,500 to 5,000 may bar counter. So guys, baybayan nyo ang pagtatayo ko ng bahay at thank you very much talaga.